Abala ang lahat sa kani-kanilang pang-araw-araw na buhay. Umaba si Sun Woo mula sa isang masikip na bus. Halatang pagod na pagod siya mula sa biyahe. Araw-araw siyang dumadaan sa ganitong hirap sa commute mula sa kanyang bahay. Kinukutya siya na kaibigan niyang si Han-ho dahil kahit tapos na ni Sun Woo ang mahirap na military service bilang Special Forces Reserve Sergeant, ngayon ay hirap na siyang tiisin ang 2 oras na biyahe. Gumanti si Sun Woo kay Han-ho sa pamamagitan ng pagpapaalala na hindi man lang niya natapos ang military service niya dahil lang sa isang babae. Inig iyon, natahimik na lang si Han-ho at nagtuloy na sila patungo sa kanilang klase. Habang naglalakad, medyo nakonsensya si Sun Woo dahil sa pananahimik ni Han-ho at tinanong niya kung umiiyak ba ito. Kumuro si Han-ho sa langit sa itaas ng library building at sinabing may nakita siyang mensahe sa langit na nagsasabing downloading monsters. At nawala ito pagkaraang umabot sa 100% ang time. Akala ni Sun Woo ay iniisip pa rin ni Han-ho ang ex niya at kung ano-ano na lang ang ini-imagine nito sa langit dahil sa kakalaro ng video games. Sinabi ni Sun Woo kay Han-ho na bumalik na siya sa realidad at nagpatuloy sila papunta sa kanilang klase. Habang nasa klase, unti-unting inaantok si Sun Woo at hirap manatiling gising. Biglang nag-black na wala ang lahat ng ilaw. Isang system message ang lumitaw sa harap ng lahat ng estudyante. Ayon sa mensahe, kailangan nilang pumili ng class na makakatulong sa panahon ng apocalypse. Pagkatapos nun, isang 15-second timer ang nagsimula at iba't ibang skill cards na may mga bituin ang lumitaw sa harap nila. Nagpanik ang ilang estudyante at nagbabala sa iba na wag munang pumili ng kahit ano dahil baka delikado. Pero duda si Sun Woo, para sa kanya, mas mapanganib kung hindi pipili sa loob ng 15 segundo. Pinangkanyang piliin ang warrior card na may 2 bituin, pero inunahan siya ng isang matamang estudyante, si Min-soo, at biglang may lumitaw na espada sa kamay nito. Medyo nataranta si Sun Woo at pumili na lang ng random na card, yung may pinakamaraming bituin. Punta sa kanya ang 5-star Necromancer class at pumasok ang skill card sa katawan niya. Pagkatapos ng timer, sina Sun Woo at Min-soo lang ang mga pumili ng card. Tuwang-tuwa si Min-soo sa bagong espada niya. Makalipas ang ilang sandali, may isang estudyanteng tumakbo papasok sa classroom. May maliit na halimaw sa likod nito, mukhang goblin, at tuloy-tuloy na sinasaksak ang balikat ng estudyanteng iyak ng iyak habang humihingi ng tulong, hanggang sa patayin siya ng goblin sa malamig na paraan. Kagulo na ang lahat. Nagsitakbuhan palayo sa goblin, iniwan si Sun Woo sa unahan dahil akala nila siya na ang susunod. Ilan sa mga estudyante ang nakiusap kay Min-soo na gumawa ng paraan dahil siya lang ang may espada, pero duwag si Min-soo at hindi kayang humarap sa sitwasyon. Napagtanto ni Sun Woo na wala siyang maaasahan sa kanya at kailangan siya mismo ang makalis sa sitwasyon. Sumugod ang goblin kay Sun Woo gamit ang maliit nitong daga. Inisip ni Sun Woo na mapapasama rin siya gaya ng estudyanteng napatay. Pero nang biglang sipain ng isang tao ang goblin ng buong lakas, tumilapon ito. Pansin ni Sun Woo na halos 30 pounds lang ang timbang ng goblin. Madali lang pala itong patayin. Dinampot niya ang isang upuan at buong lakas na ipinalo ito sa ulo ng goblin. Natalo niya ang goblin at nakatanggap siya ng 10 gold mula sa system. Gulat na gulat ang lahat sa nakita. Mabilis na naka-adjust si Sun Woo sa sitwasyon at na-realize niyang tila naghalo na ang mundo at ang laro. Habang iniintindi pa ni Sun Woo ang nangyayari, may lumitaw na assistant message na nagsasabing maaari na niyang utusan ang mga patay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pinindot niya ang opsyon na Goblin Skeleton sa command list, at ang bangkay ng goblin sa likod niya ay nabuhay muli bilang isang kalansay. Dito niya lubusang naintindihan na ang Necromancer class ay nagbibigay ng kaayahang tumawag ng undead na nilalang. Biglang pumasok ang 2 pang goblin sa classroom. Inutusan ni Sun Woo ang kanyang undead skeleton na patayin ang mga ito. Tumalon ang skeleton sa isang goblin at sinaksak ito sa balikat. Pero, hindi sapat ang lalim ng saksak at naitulak siya ng goblin. Nagtaisahang 2 goblin at sinimulang kagatin isa-isa ang mga buto ng skeleton. Naisip ni Sun Woo na kailangan niyang tumulong. Dali lang naman talunin ang mga goblin, pero kailangan niya ng maayos na sandata. Humingi siya ng espada kay Min-soo, pero duwad ito at tumanggi. Tinawag ni Sun Woo siyang kahiya-hiya at sinabi na gamitin na lang ang espada sa pagbabalat ng patatas. Kumuha si Sun Woo ng isa pang upuan at tinihagis ito sa mga goblin na umaatake sa kanyang skeleton. Napaatras ng kaunti ang mga goblin at sinamantala ito ng skeleton para tapusin ang 2 gamit ang kanyang kutsilyo. Nakatanggap si Sun Woo ng 20 gold matapos patayin ang 2 goblin. Pagkatapos ng laban, lumabas ang isang bagong system message.
Naabot na ni Sun Woo ang maximum na bilang ng minions na pwede niyang kontrolin. Nagtanong ang mga kaklase niya kung ano ang ginawa niya. Pero maging siya ay hindi sigurado sa nangyayari. Hinala ng ilan, nagaganap din ito sa buong campus dahil linig nila ang mga sigawan sa ibang lugar. May isang estudyanteng bumukas ng kurtina sa bintana at nakita nilang nasusunog ang paligid ng lungsod. Nagpasya ang ilang estudyante na kailangan nilang lumikas mula sa campus para mabuhay. Hallway, nakasalubong nila ang mas marami pang goblin na nagsimulang humabol sa kanila. Pero natalo ang mga ito ng undead skeletons ni Sun Woo. Habang nakikipaglaban ang mga skeletons, inutusan ni Sun Woo ang ibang estudyante na tumakas na habang pinipigilan nila ang mga kalaban. Ito niya lalo pang naunawaan ang mundo ngayon ay parang isang laro na, at maaari siyang lumakas habang pumapatay ng goblin ang nagpapataas ng level. Sa gitna ng laban, isa sa mga skeletons niya ang natalo, umilapon ang ulo nito palapit kay Sun Woo. Sa kabutihang palad, pagod na ang mga goblin at napatay ito ng matitirang 2 skeletons. Tanggap siya ng 20 gold at umangat sa level 2. Ngayon bukas na ang kanyang status window. 5 random skill cards ang lumitaw sa harap niya at maaari siyang pumili ng isa bilang reward. Pinya ang card na nagpapataas ng max number ng minions. Ngayon, maaari na siyang magkontrol ng 4 na undead skeleton. Pero halos ubos na ang mana niya dahil sa dami ng pinatawag niyang skeletons. Pagtingin niya sa labas ng bintana, mas malala pa ang sitwasyon sa labas kaysa sa campus mismo. Habang bumababa sila ng kasama ang mga skeletons, nagulat si Hanho at sinaksak ang isa sa mga ito sa ulo. Napahinga ito ng maluwag matapos makita si Sun Woo na buhay. Ipinaliwanag ni Sun Woo na parte ng skill niya ang mga skeletons. May nagtanong kung anong class ang pinili ni Hanho at sinabi niyang 1-star rogue class ito. Habang pababa sila ng hagdan, kasama ang skeleton, biglang lumabas ang isang system message. May dagger synergy silang natanggap. Kung 5 sa miyembro ng isang party ay may dalang dagger, makakakuha sila ng 10% chance para sa fatal blow at karagdagang 10 gold. Habang pababa pa sila, sinalubong sila ng isang grupo ng goblin kasama na ang isang goblin chief. Naapektuhan ng mga goblin ng skill na tinatawag na Scent of Death na automatic na na-activate kapag may 4 hanggang 5 skeleton sa party. Pinapahina nito ng 30% ang stats ng mga kalaban. Sumugod ang mga skeletons ni Sun Woo sa mga goblin, pero ginamit ng Goblin Chief ang skill na Wild Berserker na nagpapalakas sa lahat ng goblin sa ilalim ng kanyang pamumuno. Lalong lumakas ang mga goblin at naitulak nila ang mga skeletons pabalik. Na-realize ni Sun Woo na kaya sila natatalo ay dahil sa skill ng Goblin Chief. Kaya inutusan niya ang isa sa kanyang skeleton na putulin ang braso ng chief, yung braso kung saan niya ginagamit ang berserker skill. Tagumpay ang skeleton at natapyas ang braso, dahilan para manghina ang goblin group. Sa wakas, napatay ang lahat ng kalaban ng mga skeletons. Galit na galit ang goblin chief, pero mabilis ding napuksa sa tulong ng teamwork ng skeletons. Nakatanggap si Sun Woo ng isang one-handed crude spear at isang goblin chief's bracelet na dating ginagamit sa berserker skill. Tuwa siya at pinuri ang isa sa kanyang skeletons na sumagot naman ng nakakakilabot na tunog ng mga buto. Pagdating nila sa entrance ng campus, nakita nilang maraming mga survivor doon. Inutusan ni Sun Woo ang kanyang mga skeletons na magtago sa copy room para hindi sila ikatakot ng ibang tao. Tense ang atmosphere. Kulong sila sa loob ng campus at hindi makalabas. Nang tangkain ni Sun Woo na lumabas sa main door, hinarang siya ng isang student council member na si Jin Seok, kilalang bully at harasser. Ipinagmamalaki nito na isa siyang 2-star shield master at nakapatay na raw ng isang goblin. Iminungtahin niyang mansani puwersa ang lahat ng may sandata para ipagtanggol ang mga estudyante. Dumating si Minsu na takot. Sinabing may naririnig siyang mga tunog ng goblin malapit sa entrance. Inutusan ni Jin Seok ang lahat ng estudyante na pumasok sa cafe habang siya at ang mga skilled na lumalaban ay magbabantay. Lumapit sina Sun Woo at Hanho sa pintuan at may lumitaw na system message. The entrance door has been sealed by a magical force. You must defeat the boss monster within 2 hours and 11 minutes. Failure will result in the monsters inside growing stronger. Ni Sun Woo ang dapat gawin, pero pinigilan siya ni Jin Seok at sinabing dapat nilang hintayin ang rescue. Sagot ni Sun Woo, amang buong bansa ang apektado, kaya hindi sila dapat humasa sa tulong. Git ni Jin Seok, mas malakas pa rin ang Korean military kaysa sa mga monster. Sawang-sawa na si Sun Woo at tumalikod na lang papunta sa hagdan. Nang biglang may sumulpot na bagong grupo ng 5 goblin, nawag ni Sun Woo ang kanyang mga skeletons. Panik ang mga tao sa paligid. Akala nila kalaban ng mga ito. Pero may nagsabi agad na parte ito ng class ni Sun Woo, at mas malakas pa ito kaysa kay Jin Seok. Gamit ang skill na Death Sand,
Natakot ang mga goblin at bumaba ng 30% ang kanilang stats. Inutusan ni Sun Wu ang skeletons niya na simulan ang hunt. Sumugod ang mga ito at tumulong si Sun Wu gamit ang kanyang spear. Nang tangkain ng dalawang goblin na tumakas, iniutos niyang habulin agad ang mga ito. Lumalaban siya ng aktibo, umaasang ma-inspire ang iba sumali sa kanyang boss hunt party. Isang skeleton ang tumapos sa isang goblin, habang ang isa ay tinangkang tumakas. Pero inihagis ni Sun Wu ang kanyang sibat at tinamaan sa likod. Ang haang mga nanonood, nakatanggap si Sun Wu ng roulette ticket mula sa system matapos pumatay ng 20 monsters. Siya ang ika-30 na taong nakaabot dito at qualified na para sa infinite status, limitado sa 100 players. Pinuri niya ulit ang mga skeletons at sumagot ang mga ito sa kanilang creepy na butong tunog. Pumasok si Sun Wu sa cafe at inanunsyo sa lahat walang rescue na darating na nilang patayin ang boss monster bago maubos ang oras. Kung hindi, lalakas pa ang mga halimaw. May isang estudyanteng lumapit at nagsabing ang boss monster ay nasa rooftop at pinatay na nito ang propesor nila. Alam na ni Sun Wu ang susunod niyang hakbang. Maghanda pa akyat. Walang nagboluntaryo na sumama. Pati si Han Ho ay nagdalawang isip. Pero pinilit siya ni Sun Wu dahil kailangan niya ang dagger synergy buff na dala nito. Sa huli, isang 23 anyos na babae ang lumapit, si Ji Soo-yun, isang 3-star tiger hunter. Sumama siya. Inimbitahan din ni Sun Wu si Jin Seok pero umatras ito. Ang dahilan, kailangang protektahan daw niya ang iba. Ang trio ni Sun Wu, Han Ho at Ji Soo-yun ay umakyat papuntang rooftop. Sa hagdan, sinalubong sila ng mga goblin. Ang mga skeletons ni Sun Wu ang nakipagbakbakan sa unahan, habang si Jisoo naman ay mabilis na pinatay ang dalawang goblin na dumating mula sa likuran. Namangha sina Sun Wu at Han Ho sa kanyang kakayahan. Sa mas mataas na palapag, nakita nila si Professor Huang na sugatan. Ikinuwento nitong karamihan sa kanyang mga estudyante ay namatay habang sinusubukang lumikas paakyat ayon sa emergency manual ng eskwelahan. Inambush sila ng boss monster. Ang huling mga salita ni Professor Huang, "Huwag kang aakyat sa rooftop." Pagkamatay ng propesor, nakatanggap si Sun Wu ng isang exclusive quest. Patahimikin ang makapatay sa pamamagitan ng pagpatay sa boss monster sa loob ng takdang oras. Ang desisyon na ito ang huhubog sa kanyang kapalaran. Dahil sa matinding galit, nagmarcha pataas si Sun Wu pagdating nila sa rooftop. Para itong eksena ng masakir, ang mga goblin ay abala sa pagkuha ng mga laman loob mula sa mga bangkay. Sa sobrang galit, ginamit ni Sun Wu ang Berserker gamit ang Goblin Chief's Bracelet. Nag-boost ito ng stats ng kanyang mga skeletons. Magsimula na ang intense na rooftop battle. Na-inspire si Han Ho, inumang ang kanyang kutsilyo at nakapatay ng goblin sa unang pagkakataon, feeling parang Jojo character. Natakot ang mga goblin dahil sa Sento's death at umatras patungo sa kanilang leader, ang Goblin Captain. Isang malakas na sigaw, ang pinakawalan ng kapitan. Muling pinatibay ang morale ng goblins, kaya umatake ulit ang mga ito. Mas agresibo na sila ngayon, pero di hamak na mas malakas pa rin ang skeletons. Subalit, sinimulan ng durugin ng Goblin Captain ang mga skeletons gamit ang brute strength. Alam ni Sun Wu na kaya niyang gumawa ng bago gamit ang mga bangkay, pero malaking mana ang nauubos sa bawat summon. Inihabis ni Han Ho ang dalawang kutsilyo kay boss, pero na-block ito. Lalo pang nagalit ang Goblin Captain. Sumugod ito kay Han Ho. Tinangka ng mga skeletons na ipagtanggol siya, pero dalawang skeletons agad ang dinurog. Buti na lang, nakalikha ng pagkakataon ang isa sa kanila para makapasok si Jisoo at makapagdulot ng sugat. Matalino ang laban ni Sun Wu. Inamit niya ang mga skeletons bilang pain at inihagis ang sibat. Dumaan sa pisngi ng boss. Kulang na siya sa mana at alam niyang nauubusan na sila ng options. Napansin niya ang isang espada na nakabaon sa mga guho. Panahon na para tapusin ito. Inutusan niya ang dalawang skeletons na sumugod. Dinurog sila ng captain. Isang pangatlong skeleton ang tumalon gamit ang espada pero na-block din ito. Setup pala ito. Ngayon may kanya-kanya na espada sina Sun Wu, Jisoo at ang skeleton. Nakatrigger sila ng sword synergy. Nabawasan ng kalahati ang timbang ng mga armas at tumaas ang attack speed ng 10%. Sumubod si Sun Wu gamit ang isang upuan, tasunod ang team. Sinugatan ni Han Ho ang braso ng kapitan gamit ang kanyang kutsilyo. Inutusan ni Sun Wu ang kanyang huling skeleton ang unang goblin na napatay at ginawang undead. Sa gulat ng lahat, nabehead ng skeleton ang goblin captain sa isang tirada. Nakatanggap sila ng 255 gold sa tagumpay. Umanga si Sun Wu sa level 3. Absorb ng skeleton ang mana ng Goblin Captain at naging isang level 2 elite goblin na may commander attribute. Alam ni Sun Wu na magiging mahalaga ito sa mga susunod niyang minions. Level up din si Han Ho sa level 2 at si Ji Soo-yun sa level 3.
Lahat sila ay nakakuha ng random cards. Nakuha ni Sung Woo ang isang basic skill na bone weapon creation. Gamit ang 10 mana, kaya niyang gumawa ng mga espada, pamalo, sibat at pana mula sa mga bangkay. Nakatanggap din siya ng isang exclusive reward matapos makumpleto ang paghihiganti ng propesor. Nadagdagan ng isa ang kanyang maximum number of minions na yon. 5 na ang kaya niyan isomon. Si Hanho naman ay nakakuha ng isang hood na nagpapataas ng 50% sa evasion mula sa mga halimaw. Para ito sa pagtakas, pero ngayon balak niya itong gamitin sa laban. Si Ji Soo-yun ay nakatanggap ng Fire Whetstone kapag pinatalas niya ang espada gamit ito. Pwedeng magdulot ng fire effect ang mga atake niya. Sinabihan sila ni Sung Woo na subukan muna ang mga bagong kakayahan sa ibang pagkakataon. Kailangan muna nilang bumalik sa entrance. Samantala, si Jin Seok ay nagninit-nit dahil lahat ng tao sinasabing sana siya na lang ang sumama kay Sung Woo. Nag-umpisa siyang magsalita ng masasama na tiyak patay na raw si Sung Woo. Biglang may lumitaw na mga skeleton sa likuran niya, kaya't napasigaw siya sa takot. Paglapit ni Sung Woo sa entrance, hinawakan niya ito at kusa itong bumukas. Piningnan niya si Jin Seok sa mata at sinabi, "Napakabakla mo."